Ang sarap. Hello mga sis, dito ako sa bagong food park dito sa may Aurora Boulevard. It's called Adventure Food Park. Pasensya na kaya wala akong makeup. Nagkilay lang ako tsaka lip tint. Dahil wala namang ganap. So, kakain lang ako dito. Nahanap ako ng restaurant. Isang restaurant ang nakakainan ko. Tapos gagawa ko siya ng food review. So, let's go in! Meron pa sila mga swing guys. So, napaka-cute. Napaka-chill lang sa food park na to. Nakain ko ngayon. Galing din sa restaurant na yan. Asan si Diwa at Ila Seafood Grill. Yan. So, ang in-order ko is yung sinigang nila na salmon sa miso, yung binagoongang liempo, tsaka yung ginataan nilang hipon. So, mapakita ko sa inyo yung food, tapos itikman natin kung masarap siya. So, ito yung ano nila, yung sinigang na salmon sa miso. Ayan. Tapos, ito naman yung kanilang liempo na binagoongan. Wala pa yung hipon. Ay, ayan na pala. Ayan yung ginataang hipon nila, guys. Okay, guys. So, kung natin titikman is ito, salmon, belly, sinigang sa miso. Mahilig talaga ako sa mga sinigang, guys. Kasi gusto ko yung asim niya, lalo na kapag malapot yung gabi. So, yun. Pero dito sa salmon, pag yung mga fish na sinigang, gusto ko yung hindi malansa, yung sabaw, para hindi siya off kainin. So, titikman na natin siya. Yung sabaw muna. Oh, ang sarap niya, guys. Yung sabaw niya, sakto lang yung pagkalapot. Yung asin niya, pakita-pakita. Tapos, pinaka-importante, hindi siya malansa. Tapos, ang dami niya, di ba? Pinakita ko sa inyo. Ito siya. Yan. Ganyan siya kadami. And, it's only 249 pesos. So, pwede mo pa siyang iuwi at kainin kinabukasan. So, pang dalawang araw na siyang food for 249 pesos. So, i-enjoy ko muna yung food. Tingnan ko naman yung salmon belly nila. Usually kasi pag nagsisinigang, naglalagay ako ng patis. Pero titikman ko muna siya without any condiments para yung totoong lasa niya yung matitikman. Sarap niya talaga, guys. Yung next dish naman na titikman natin is ito. Liempo na binagoongan. So yan, dapat ko muna siya dyan. Tikman ko muna yung pinaka-pork without kanin para maano ko talaga yung lasa niya. Sarap. Malambot yung pork. Usually kasi kapag ganun kamura, 199, tapos ganito kadami. Ang tigas ng pork, pero ito hindi. Malambot yung pork, malasa yung bagoong niya, hindi rin malansa yung bagoong. Tapos medyo sweet siya ng konti, na may pagkaalat-alat. So tamang-tama yung timpla niya. Meron din siyang kasamang mga talong, tsaka kamatis. So, okay siya. Pang extra rice yung lasa niya. Pili ko makakatatlong rice ako ngayon. Sis, ang susunod ko na matitikman itong ginataang hipon na medyo spicy. Pag sa mga hipon, ang favorite ko talagang luto niya is yung deep fried siya sa salt and pepper deep fried shrimp or yung sweet chili, tapos itong ginataang hipon. Yung daddy ko kasi masarap magluto ng mga hipon na na mga dishes. So, I grew up eating shrimp. Nasawsaw ko lang siya ng konti sa sabaw para magkaroon pa siya na extra flavor. Yung shrimp na yun pala, it's around 15 pieces of shrimp. Tapos 199 pesos lang siya. So napakasulit, super mura niya. Tapos ang sarap nung pagkakaano nung gata. Tapos medyo spicy siya. So may sabog sa bibig. So far, lahat ng in-order ko ngayon, 2 thumbs up kasi affordable. Sakto yung presyo sa lasa niya. Actually, kung gantong lasa, parang mas masarap na sa mga mahal na kinakainan ko. So, I will just keep on eating, guys, para matapos ako na rin. So, ito yung restaurant, guys. Yan siya. Bagong-bago siya. Tapos ito yung store hours niya. Yan yung mga araw na bukas sila. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pero pag Tuesday, closed sila. So, yun yung day off siguro nila. Yan yung mga food na pwede mo orderin dito. Yan yung in-order ko, yung DIY shrimp.
Pwede kang pumili ng flavor. May garlic, spicy, yan. Curry, ginataan yun yung order ko. Tapos meron din sila nung mga yan, mga floss. May mga grilled tuna, sinuglaw, kimilaw, sisig. And then they also have tuna pizza, tapos bacon mushroom pizza. May mga pasta din sila, tapos may desserts. Tapos meron din silang mga rice meals. Tapos yung mga bestseller nila nandito. Yan. Mayroong mga Bicol dishes, which are spicy food that I love. Kasi Bicolana ako guys, alam niyo naman yan. Kasi yan yung mga soup nila, more on sinigang sila. Kasi ito daw yung isa nilang bestseller, yung hinalang, yung maanghang na beef soup from Jensan. I'll try it next time na bumisita ako dito. Okay, mga sis, tapos yung food review ko dito sa Nasan's Diwa at Ila Seafood Grill. Ang verdict ko dito sa restaurant na to is okay siya itong thumbs up kasi very affordable yung mga meals na mabibili mo. At super sarap, malasa yung mga pagkain nila. Hindi tinipid sa ingredients unlike yung mga ibang murang nakakainan ko. So, babalik-balikan ko to kahit medyo ang hirap lang dito is parking. Wala masyadong parking sa labas as in kailangan sa road ka mag-park. Bilang Aurora Boulevard dito, you can't do that because may mga kosyeng dumadaan. So, I guess, yun yung kailangan nila i-improve sa food park na to is yung parking. Mga sis, for dessert, nandito ako sa Hemady Plaza at E. Rodriguez Avenue. At nandito ako sa Bonnie Baker Cafe. Nababasa ko online yung mga masarap nilang molten desserts, mga lava cakes with gelato on top. So, let's go in and try the desserts. At sasabihin ko sa inyo kung okay siya o hindi. Ayan yung mga flavor ng gelato nila, guys. Ito talaga yung nag-catch ng attention ko, yung Serenity Okinawa na flavor. Kasi favorite ko yung milky drink sa Serenity. Then, they also have champurrado flavor of their gelato. Strawberry milk, yan. Taste ko ngayon yung champurrado flavor ng gelato nila. Tikman natin kung masarap. Parang may bubuong kanin. Sarap. Ang weird lang kasi parang may bubuong rice sa loob. They also have cupcakes here, guys. So, ayan. Ang cute ng mga designs ng cupcakes nila, guys. Nakakaano siya. Tinggan nyo bilhin dahil ang cute, eh, no? Parang may cloud siya. Tapos ito naman, smiling chocolate. Banana speculoos. Oh my god, this looks good. And then they have the Love Bunny. I think that's carrot cake flavored cupcake. And then they have the matcha. Tingnan niyo yung mga chairs nila, guys. Ang cute. Parang may bunny ears din siya. In line with the name of the shop, which is the Bonnie Baker Cafe. So, ayan na in-order ko dito sa the Bonnie Baker Cafe. Ito yung vanilla gelato nila. Ang cute, nilagyan pa nila ng bunny ears. Tapos, ito yung half-baked chocolate chip cookie with marshmallow puff. Ayan, tikman na natin, guys. That's the marshmallow puff mixed with the cookie dough. Oh my god. Mouth-watering siya, guys. And I'm sure ang daming calories din ito. But that's okay. So, lagyan natin siya ng konting vanilla. Vanilla ice cream. Sisirain ko na yung design niya. Oh my god. Napaka-sinful nitong pagkain na to, guys. Ang sarap. Dahil sobrang harap na hindi siya masyadong matamis. Tapos at taste na taste mo talaga yung cookie dough. Tapos mixed with the marshmallow puff. Tapos yung tamis ng vanilla ice cream. Ay, nako. Ayan guys, so magsasara na itong The Bonnie Baker dito sa may Hemady sa January 31. So, I want to try some of their bestsellers. So, in-order ko rin itong matcha pancake with
mochi balls and matcha ice cream. So, tingnan natin siya, guys. So, ayan, napaka-fluffy nung pancake nila and it's really made from matcha powder and siguro yung formulation nila. Tapos ito yung mochi balls sa loob. And then this is, I think, some kind of jam. And then the whipped cream. And then there's the ice cream over there. So, I'm gonna get some ice cream first. This is their green tea matcha gelato. Harap niya. Lasang-lasang mo yung matcha. Kung mahilig kayo sa matcha, mga matcha lovers out there, you will like this dessert. And the good thing about it is that it's big and pwede siya sa 2 to 3 people for sharing. And it's only 280 pesos. Ayan, titikman ko naman ngayon yung mochi balls nila with the azuki beans pala yung tawag doon, hindi siya jam. Tapos konting whipped cream. Yung pinaka-pancake niya with the whipped cream and the ice cream is really, really good. Huwag nyo nalagyan ng azuki beans kung hindi kayo mahilig sa mga ganon-ganon. Iba yung lasa niya, parang hindi ko maintindihan, pero parang lasang gamot or something. So, siguro kung i-rate ko tong dessert nito, 8 over 10 kasi yung azuki beans, pwede nyo naman ipatanggal kung gusto nyo, pero yun nga, kung matcha lang at matcha ang hinahanap nyo, this is the perfect dessert for you. Between the two, yung matcha pancake, saka dun sa molten chocolate chip, half-baked chocolate chip cookie. Mas gusto ko yung chocolate chip cookie kaysa dito. Kasi parang yung mochi so-so, yung azuki beans, gusto type. So yung pancake tsaka ice cream lang talaga yung pinaka-highlight ng dessert. Pero yung itong isang dessert, kakain mo sa lahat. Hello mga sis. Na-food coma na ako sa dami na kinain ko today. Tinake out ko na lang yung sobra kasi hindi ko talaga siya maubos. Medyo inaantok na din ako. So, di ba? Gandang buhay yan. Pagkas kumain ka, matutulog ka. Anyway, this concludes my first ever Martha Eats vlog. Sana nag-enjoy kayo at sana ma-visit niyo yung mga places na kinainan ko para you can try it for yourselves. And leave a comment down below kung nakakain na kayo sa mga places na I ate. And yun, pag-usapan natin all about. Bye guys!